Kung Yes, kasi may sir. mga nagsasabi na baka daw ma-duplicate daw yung duties ng ICI at ng ombudsman. Kasi nga po, parang you're basically just giving the ICI the same powers of the ombudsman na parang dapat na lang daw palakasin na lang daw yung capability ng ombudsman to investigate and file case against these sa flood control. What's your take po doon sa sinasabi nga ng iba na baka ma-duplicate daw yung role ng duplication daw ng role ng ombudsman and DOJ and other investigating agencies yung ginagawa ng ICI? And this is to support them, no? Kaya nga it's for a limited time period. Kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre, ito ay tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito tutulong lang doon sa Ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita kaagad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. May timeline po ba kayo kung for the ICI to do its job? Like for example, 1 year, 2 years? 2 years po, Naka-specify po two ba dun sa years. law? 2 years po. Okay, okay. Yes, kung yun nga, mabalik lang tayo kay Saldi ko, yun sa sinabi ni Mhm. Attorney Rondain. Kasi nga, parang sinasabi niya na, well, pag for corruption to take place daw po, dapat daw may damage daw sa government. And dinidiin ni Attorney Rondain na can you prove na may damage daw sa government yung ginawa ni Saldico? Parang ganyan I'm paraphrasing his quote. So, ano yung reaction niyo dun sa sinabi nga to ni Rondain dun sa na parang kailangan daw may damage daw sa government before corruption can be proved, especially for his client. I don't know where saan ang galing yun. No? Okay, number one. Di ba ang corruption, pag tumanggap ka ng pera at government official ka, corruption ka agad yun, no? Number one. Number two, sasabihin damage to government, pinakita na nga, kitang-kita na visually sa pag-iikot ni Presidente BBM yung mga damage sa gobyerno. So ano pa natin, iniintay natin damage sa gobyerno? Okay, isang malaking halimbawa, no? Oriental Mindoro, no? Um, um, makita natin, saan ka nakakita ng distrito, 20 billion yung budget, no? Tapos may mga substandard na projects na ang contractor pa is SunWest. Number one yan. Yung sinabi ni D.E. Alcantara, no, na humihingi ng 20% nung una, 25% nung susunod, nung 2023 onwards, si Congressman Saldico at nagbigay siya. Hindi ba damage to government yun? um, yung proyekto, mas marami sanang proyektong nagawa kung walang korupsyon na 25%. So, ang liwanag ng damage to government doon, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Mhm, mhm. Nasa lang on my end. Doon po sa bill niyo po ba sa ICI, is it mandatory po ba na kailangan i-livestream yung hearings or improve the transparency framework para, of course, makita ng public kasi yung pwede na demand ng public na dapat ang ICI nag-livestream ng hearings. Ay, nag-commit na naman yung ICI na ila-livestream nila. Pero maganda yan, no? Buti na sabi mo, I think hindi ko yata nalagay because I already saw their statement na magla-livestream sila. Pero para mas maliwanag, we will put that in the bill at siguro may kapangyarihan lang sila magkaroon ng executive session if necessary.